Welcome to Donmar TV News Channel. Kakulangan pa rin sa supply ng tubig ang pinakamalaking problema ngayon sa probinsya ng Cebu. At dahil dyan ay siniguro ni Pangulong Rodrigo Duterte na nakahanda ang assets o kagamitan ng militar upang ihatid yung mga pangangailangan katulad ng pagkain at tubig sa ating mga kababayang nasa lanta ng bagyo. Tiniyak ni Pangulong Rodrigo Duterte na gagamitin na ng mga otoridad ang lahat ng asset ng pamahalaan para mas mapaigting pa ang pagbangon ng bansa mula sa naging hagupit ng bagyong Odette. Sinabi ito ng presidente nang siya'y magsagawa ng command conference sa Lapu-Lapu City sa Cebu Province kasama ang mga lokal na opisyal ng probinsya, gayon din ang mga kinatawan ng militar at pulisya. The guidance is of the military and the police to all available assets as the need would attempt to surmount the challenges that we're trying to fix while nandito pa itong pandemic. My plan is to all assets of the government must be utilized. Sa ngayon, nananatiling isa sa pinakamalaking problema sa Cebu ang kakulangan ng supply ng tubig. Kaya naman, giit ng presidente. Yung lahat ng mga bumbero sa munisipyo na walang they have to help in transporting, especially water. Yun ang kung kulang pa, it's the Air Force, kung kulang pa, bilhin lahat ng tubig sa areas na hindi tinamaan, gaya ng Luzon. Especially those places where there is a waterworks system. Bilang tugon sa sitwasyon, marami na rin kawani ng militar ang nakadeploy sa lalawigan, dala ang iba't ibang supply at ayuda, ayon kay Defense Secretary Delfin Lorenzana. Ngayon, ang tao natin dito ngayon, ng military is about umaabot na 1,500. Kasama na doon yung 53rd Engineer Brigade na binanggit ni Gobernador kanina. Ngayon, Mayor, meron diyang lulutang-lutang na barko ng Navy. Ang dala po niya, Mayor, ay marami. Meron siyang dalang 253 tons of relief goods. Meron siyang 56 tons na tubig. Meron din siyang dalang generators, solar lights, medicine 1.5 tons, family tents, 7.5 tons. Sa panig naman ni DILG Secretary Eduardo Año, pinuri niya ang mabilis na pag-aksyon ng mga local government units sa probinsya, kasunod ng sakuna. Sa protocol po natin, aside from these uniformed troops, it's really the LGUs who will take the first response, and we are very much really appreciating the actions of our LGUs. Like for example, Cebu Province under Governor Gwen. Talagang mabilis po. Pagtitiyak naman ni Cebu Province Governor Gwendolyn Garcia, patuloy pa silang magsisikap para ibayo pang makaahon ang kanilang probinsya. I met with all of the mayors yesterday, and we have been constantly delivering truckloads with the help. We are getting all of the trucks coming from our contractors, and even the Army has lent us 5 trucks. So this is really a cooperative effort. Kahit mapanood mo yung vlog ko, nabas ka ron ng mga taong bayan. Ang suot mong kwintas ni Imelda Marcos. Alam mo ba yan? And how about the paintings? Yung paintings? And also a lot of things. They take it by the Aquino family. A lot of things. Clothes like shoes, perfume, etc. It's all coming from Malacanang Palace. So ibig sabihin tayo, mga nagbibintang ng magnanakaw, yung pa pala yung Sila magnanakaw. Kasi ito naman sinasabi lang namin ito'y totoo. Kasi bakit lumabas naman sa mainstream media yan, yung tungkol sa paintings na yan, na pinasubasta at ang nagreklamo, yung asawa nung gumawa, yung naglikha ng paintings, niregalo yun kay Imelda Marcos during their time. Tapos, nung nagkaroon ng EDSA Revolution, ito'y biglang nawala. Tapos nakita na lang nung may-ari na, uy, donation ko kay Imelda Marcos, pero sinusubasta. Alam mo kung magkano? 60 million. So isipin mo yun, no? So
paano nangyari yun, no? Tapos ang pagbibintang ng magnanakaw, yung pamilya Marcos, kung ang mga Marcoses, lagi ko sinasabi, kung ang mga Marcoses ay sinasabing magnanakaw, matagal na silang nasa piitan. Lahat tayo, pwede tayo magkaso, pero hindi sila nahahatulan kasi hindi sila magnanakaw. Ang totoong magnanakaw, matagal na makukulong. Kung ang nanakawan mo ay taong bayan. Diba? Paano makukulong? Bintang lang kayo ng bintang 35 years, inaapakan, niyuyurakan ng pangalan, pero walang napapatunayan. Even the International Court of Law, dinismiss si Imelda. Exactly correct. At bakit nyo idadamay si BBM doon? Bakit nyo idadamay si BBM? Walang kinalaman si BBM na hindi nga sinasabi ni BBM na yung 13-month pay na yan, tatay ko nagpagawa niyan. Wala si BBM Exactly doon. correct. Diba? Hindi sinasabi ni BBM na yan, yung heart center na yan, tatay ko nagpagawa. Walang sinasabi. Kung ano ang kanyang nagawa. Oo, kasi ganito guys, no? Sa sinasabi nga sa dami ng nagawa ng ating late President Ferdinand E. Marcos, bakit pilit binubura? Doon lang ako nagtataka. Bakit pilit binubura yung pangalang Ferdinand E. Marcos sa ating history? So sasabihin nyo kami Marcos apologists. Hindi po kami Marcos apologists. Ang sinasabi lang namin dito ay katotohanan. So yung katotohanan hindi dapat yan burahin, yung kasinungalingan. May nagsasabi sa akin, mahal na viewers, ako raw ay maka-Marcos. Ang sabi ko naman, sa edad kong ito, inabutan ko ang buhay ng Marcos. Kaya ikinekwento ko at hindi ko ipinagtatanggol ang pamilya Marcos. Yun lang ang masasabi Ba't mo naman pagtatanggol, di ba? Oo. May natatanggap ba kami sa Marcos? Wala! Hindi ako abogago. Ang sinasabi lang namin dito, kahit wala kaming matanggap, yung maipahayag lang namin at masabi sa inyo, ma-share sa inyo yung aming nalalaman na katotohanan. Oo. So, ako hindi ako abogago. Ngayon, baka kayo abogago. Salamat po. Mabuti pa kayo naging abogago. Kaya marami kayong alam na magnanakaw si Marcos, diktador, mamamatay tao, at kung ano-ano pa. At ngayon yung anak naman tatakbong presidente, panay ang ngawa nyo, panay ang paninira nyo. Ewan ko. So talagang tay Jimmy, no, yung sinasabi ni President Duterte na talagang si President Marcos ay talagang isang magaling na presidente. No? So kagandahan lang nun tayo, no, si President Duterte talaga inabot niya rin yung pamamalakad niya. No? Kayo check this out. Baka wala sa social media yan na hindi nyo alam na si Fabian Ver Marcos at saka itong si Ninoy magkakaibigan. Ito nyo? Baka hindi nyo alam yan. Aral-aral para matuto mga galunggong, puro kayo yaw-yaw. Bakit ipapapatay ni Marcos si Ninoy? Oo. At ipinatong ang kaso kay Fabian Ver. Mabuti nakabalik dito si Fabian Ver sa Pilipinas at dito sa Pilipinas namatay yung taong tapat kay Ferdinand E. Marcos. Nalagpasan niya ang 2 balimbing. At sino yun? Huwag ko nang banggitin. Si Benta Boys. Benta Boys. Si Benta Boys. So yun, pati Roppongi. Kala mo hindi ko alam Benta Boys? Ang Roppongi, pag-aari ng Pilipinas. Petron tayo yung Petron na 90s na benta. No? Roppongi. Ano yung Roppongi? Pag-aari ng Japan. Sa Japan, yes. Pag-aari ng Pilipinas. Dahil yun ang ginamit ng Japan. Dahil medyo kapos na sila sa bala, yun ang pinambayad sa World War II na na-damage na nagawa sa Pilipinas. Pati mga vloggers nadagdagan ng kaalaman. Isipin nyo guys, no? Ang Japan nagbayad sa Pilipinas. Bayad sa Pilipinas. Bayad yun. So sasabihin natin, papakanan natin yung mga ninakaw. Kaya nung umupo si Benta Boys, lumipad ng papuntang Japan, ibinenta. Kaya nung natunugan ng Japanese government, bayad ka agad. Bayad ka agad sa mataas na presyo para sa pag-uwi ni Benta Boys, mucho dinero si Benta Boys. So, with regards dyan sa benta-benta na yan, totoo ba yung mga Empire State Building, yung mga buildings daw natin sa New York, meron daw ang Pilipinas? Meron.
Oo. Kasi Pero nabanggit sa akin yan, no? Ito naman guys, hindi ko sinasabi na ito ay 100% na totoo. Pero marami ako nakausap, even may yung mga historian na talagang bawat bansa daw ang ginawa ni Pangulong Ferdinand Marcos, bumili ng mga properties. exactly correct. Para sa ating mga embahada. Pero parang hindi naman nababalita yung mga properties na yun. Hindi ko alam kung itinatago ba sa atin. No, baka hindi nabenta yun. na. Siyempre, yung mga upo, mga gahaman, sige na, benta na natin yan. Ito, wala naman silbi yan eh. Benta. Okay guys, habang nagkikwentuhan tayo, kasi kami galing naman kami din sa kainan. Ito ngayon, na-istorbo lang namin sa Tatay Jimmy. Hindi mo na. You can imagine, walang ginawa itong benta boys na ito, benta rito, benta roon. Pero hindi nyo alam, nagpundar ang ating mahal na presidente na Ferdinand E. Marcos upang ang mga embahada na yan maging matiwasay at magandang tirahan ng mga empleyado ng gobyerno. Subalit, anong nangyari? Why don't you try to check it out? So, totoo may mga pag-aari tayo. Meron, ang dami. Pero yung sinasabi ng, katulad niya na tayo, no? Yung sinasabi niyang Singapore na yan, bakit nagtataka ako dyan sa Singapore na yan? Na dati naman, nung ang Pangulong Marcos, hindi tahimik yan. Bakit nung nawala si Pangulong Marcos, sinasabi niya na magnanakaw si Marcos, diktador si Marcos, yung Prime Minister na namatay niyan? Okay. Ang Singapore nung araw ay laglag. Ibig sabihin, ang Singapore ay walang perang pondo. So, ginawaan ni Ferdinand E. Marcos, tulungan ng Singapore. That's why yung Prime Minister ng Singapore bilib na bilib kay Ferdinand Marcos at inidolize yan. So, in a short time, umunlad ang Singapore. So, what can you say about that? Ewan ko lang. Siguro marami na nakakaalam dahil meron ng YouTube, meron ng social media, 170 countries who own this country. May utang. Maliit na bansa ang Pilipinas, Pero may utang sila. pero maraki ang utang nila. Lalo na yung mga impaktong puti na balat. Puti ang balat. Wala nang iba yan. Guys, ito, ang Amerika, worth billion of US dollar. magtaka kayo ha, etong Singapore na to, may utang kay Marcos. Pero nung napatalsik ang tinagawan sa pwesto, sasabihin, yung utang hindi babayaran kasi ill-gotten wealth. Anong tawag doon? 'Di ba? Magulang, switik. Kasi nga yung pera, imbis na bayaran niya, hindi niya nababayaran kasi palalabasin na nakaw. Yeah. So may utang ka, sasabihin mo para hindi ka makapagbayad, sasabihin mo lang, pasasamain mo yung tao para di na magbayad. Exactly. Diba, ganun kasimple, huwag tayong bobo. Diba? So pag sinabi niya na gano'n na Pilipinas, di ko na ibabalik yung pera nyo kasi nakaw naman yan. So, sila ang nagnakaw. Hindi sila nagbayad ng utang. Diba? Kaya yung